Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po, ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Julian na isa na nga pong typhoon category. Ito nga pong si Typhoon Julian sa ngayon nga po, andito na po yan, yung pinakasentro niyan sa northeastern portion ng Camiguina Island, dito nga po sa Batanes. At tinataglay po niyan yung lakas na abot ng 120 km per hour near the center, at meron pa po yung pagbugso na aabot ng 150 km per hour. Medyo bumilis nga ng bahagya yung kanyang pagkilos sa 15 km per hour. At ayon nga po sa advanced weather forecast, dalawa nga po yung posibleng magiging senaryo nung kanyang pinakasentro, ay posible pong tumama yan sa may parte ng Basco, Batanes, or posible naman pong sa coastal water lamang po dadaan. Dahil nga po inuulit natin, yung pinakasentro po ng bagyo ay unpredictable po yan kung saan nga ba talaga posibleng dumaan. Dahil nga meron tayong tinatawag na cone of uncertainty, doon po naglalaro yung mata niya na posible niyang daanan. Sa ngayon nga po, yung extension ng kaulapan niyan ay abot po hanggang sa parte ng Ilocos region, dito nga sa may Camarines Norte at Camarines Sur. At abot din yan halos sa buong Luzon, ay mapapansin natin sa ating monitor na halos nasasakop na nga po. Mararanasan natin yung mga biglaang pagbugso ng malalakas na hangin na paminsan-minsan merong pagbugso ng pag-ulan. Nakataas na nga rin po ang storm wind signal number 3 ng Bagong Pag-asa DOST dito nga po sa parte ng Batanes at sa Camiguin Island. At ang signal number 2 naman dito po sa Babuyan Island, sa may Ilocos Norte, Apayao, Cagayan. Signal number 1 naman po sa Abra, Kalinga, Isabela, Mountain Province, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, dito po sa Isabela, at dito po sa northern portion pa rin ng Aurora. At kung mapapansin naman po natin na halos hindi na nagkakalayo yung hindi na po nagkakalayo yung pinaka prediction ng direksyon ni Typhoon Julian ng European Center at ng Bagong Pag-asa DOST. Kung dito nga po sa Bagong Pag-asa DOST, mapapansin nga po natin na ito nga po ay posibleng dadaan po sa coastal water ng Taiwan, pero possible pa rin po yan iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan, dahil may posibilidad pa rin na posibleng tumama yan sa parte ng Taiwan, dahil nga po nagkakaroon ng pagbugso ng amihan sa parte ng China. Kaya po kung mapapansin natin bahagyang bumababa yung pinaka-sentro ni Typhoon Julian. Dito nga po sa European Center, mapapansin natin ito po yung pinaka-prediction nila. Dito po as of now, dalawa po yung kanyang possible scenario. As typhoon category, posible pong tumama yan sa Basco, Batanes, or sa coastal water lamang po ng Batanes. Kung mapapansin naman po natin yung lawak ng kanyang diametro ay halos abot po niyan yung parte ng northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat nga po sa ating mga kababayan dyan, dahil mapaminsala nga po si Bagyong Julian. Kaya sana po ay nakapaghanda na yung ating mga kababayan dyan para nga po sa anumang posibilidad na pinsala na dala ni Bagyong Julian. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, mapapansin po natin medyo bumagal din po yung paglabas niya ng ating Philippine Area of Responsibility. By September 30, ito po ay posibleng tumama nga dito or sa coastal water ng ng Basco, Batanes. By October 1, nasa western section ng extreme northern Luzon. At kahit po yan ay nandito na sa may western section ng extreme northern Luzon, apektado pa rin po niyan ang northern Luzon at ang western section ng northern Luzon.
by October 2, posible nga po ito po ay nandito na nga po sa dulong bahagi ng Taiwan at ito po ay magbababa ng bahagya dahil kung mapapansin natin, ito nga po yung hangin o yung hanging amihan na posibleng magtulak pababa dito nga po kay Bagyong Julian. Pagdating naman po ng October 3, ito po ay nandito nga sa eastern section ng Taiwan. Ito po mapapansin naman po natin dahil nga po sa pagbugso ng amihan ay possible nga po na ito ay dahan-dahang humina habang papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 4, posible nga po yung pinakasentro niya na inasa labas na ng PAR. At pagdating po ng October 5, dito mapapansin nga po natin, may easterlies po tayong mararanasan at may possible din na ITCC o yung Intertropical Convergence Zone at yung pagbugso nga ng posibleng amihan. Pagdating naman po ng October 6, may mga tsansa po ng pagulan sa ating bansa at pagdating ng October 7, may mga low pressure area na mabubuo pero mababa naman ang tsansa na maging bagyo. Pagdating naman po ng October 8 hanggang October 9, may mga posibilidad po tayo ng pagulan at yung pagbugso ng malakas na amihan ay posibleng umabot po yan dito sa may parte ng Northern Luzon. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan, malaki pa rin ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.